Bago pa man dumating ang mga mananakop, bago pa man iguhit ng mga banyaga ang ating kasaysayan, nariyan na ang Pilipinas. Isang lupain na may sariling kultura, sariling sistema at sariling identidad. Ang babaylan ay may natatanging posisyon na kapangyarihan. Isang posisyon na hindi nakabatay sa kasarian, kundi sa karunungan at paglilingkod sa mga tao. Ang mga kababaihan ay mga lider, mandirigma at tagapagtanggol ng kanilang mga komunidad. Hindi lamang mga tagapangalaga, kundi mga iginagalang na individual sa kanilang sariling karapatan. Magandang araw, Pinunang Daya. Ano ang iyong sadya? Bakit kayo naparito? Ako ay mayroong balita. Halika't maupo ka. Habang ako ay naglalakad, natagpuan ko ang ating kalahi na nawala ng malay. Ano ang dahilan bakit siya ay nawala ng malay? Sa wari ko, ito ay sa napakainit na panahon. Ang init na panahon talaga ay hindi maganda ang naidudulot sa atin. Ngunit pinuno, ang init ay kailangan natin upang mabuhay ang ating mga panahon. Sa palagay ko, tama ang iyong pagkakas. Pero babaylan, ako'y lubos na nagpapasalamat. Dahil sa iyo, isa sa ating kababayan ay nailigtas. Dato, nasaan ang mamamayan ng ating tribo? Warang ko parang sa bilang.
O anak, andito ka na pala. Inay, bakit lahat na lang ginagawa ko parang binabantayan? Bakit parang bawal akong mangarap? Anak, ganun talaga ang panahon ngayon. Sabi nila, ang babae, dapat tahimik, magalang. namin ang kaligayahan. Mga anak ng Diyos, tandaan ninyo, malinaw ang tungkulin ng babae, maging mabuting anak, mabait na asawa, at mapagkalingang ina. Ngunit padre, paano po yung pag-aaral, ang pagsusulat at ang pagiging pinuno? Ang pamumuno ay para lamang sa kalalakihan. Ang babae ay nararapat lamang sa tahanan. Walang sinumang babae ang maaaring humawak ng mataas na posisyon sa pueblo. Walang papel sa politika, walang boses sa pamamahala. Ang kaayusan ay nasa kamay ng mga kalalakihan. Kung ganoon, wala ba kaming halaga kundi ang sumunod lamang? Tinatanggap nila kami hindi bilang tao, kundi bagay na dapat kontrolin. Inay, parang ako nakakulong. Parang may pinig ako na hindi ko mailabas. Maria, maaaring pinatatahimik nila tayo ngayon. Pero wag mong kalimutan, tayo noon ay babaylan, pinuno, manggagamot, at mandirigma. Huwag mong hayaang alisin sa iyong isipan niyo. Sa panahon ng kolonyalismo, maraming mga kababaihan sa Pilipinas ang naharap sa mga bagong paghihigpit na ipinataw ng mga batas ng Kastila. Itinuro sa kanila na maging magalang, manatili sa loob ng bahay at hindi makialam sa politika o negosyo. Ang mga kababaihang katutubo ay napilitang yakapin ang mga batas ng mga banyaga sa halip na ang kanilang mga sarili at katutubong tradisyon. Inaharana nila ang mga kababaihan, ngunit hindi ng mga awit ng pag-ibig, kundi ng takot at kalungkutan. Ang mga kababaihan tulad ng mga bulaklak ay tinangkang apakan, sugatan at pigilin sa kanilang pag-usbong. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Maria! Maria! Nasaan may ito ang Magandang umaga, Maria. So, anong ginagawa mo to, Pedro, ang aga-aga? Maaari ba kitang imbitahan mamasyal? Maaari naman, Pedro. Halika na. hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Maaari ba kitang isayo, Maria? Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Good day, class. Today we will discuss about the household chores that women can do. Please give me some example of women household chores. Ma'am! Yes. Kitchen. Washing the dishes. Anyone? Yes. Moving along. Yes, correct. Anak, women are not allowed to vote. Voting is a privilege, not a right for now. In America, women fought for this. We are bringing civilization in progress to this country. Sir Harrison, gaano katagal sa tamang panahon? Ipinangako ninyo sa amin ang kalayaan. Ang Espanya. Ang
ang ilustrado ang makapag-aral. Ngayon, lahat tayo ay may public school. Ngunit ba't hindi namin magamit ang kaalaman upang magturo at mamuno? You are not yet ready for a female suffrage. Ang pagboto ang pinakamalaking tagumpay ng kababaihan sa ilalim ng pamamahala ng Amerikano. Naalala niyo ba noong sinasabi ni Mr. Harrison noon ang pagkaibanlag? Na ang politika para sa ating mga babae masyadong magulo. Ngunit sino ang naglinis ng ating mga kahanas? Sino ang nagtuli sa ating mga anak? Doon, oo ang ating boses. Sa araw na ito, bilang boto ang inihagis natin sa kapon. Hindi ang hagis natin ang pagkapilangan ng babaeng Pilipinas sa ating anak. Una anak, ayoko. Sabi ko, kailangan naming manatili sa bahay. Pero ikaw at ang lahat ng kababaihan na ito, kayo ang nagpakita sa akin na ang babaeng edukada ay hindi nagiging masamang ina o asawa. Nararapat na magkaroon ng pagbabago doon yung Juanet. Noong 1943, sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, libo-libong kababaihan sa Pilipinas ang nawala, tinangay, at hindi na muling nakabalik sa dati nilang buhay. Dalia? Dalia! Tinawag silang comfort women. Ngunit, iyon ay salitang nagtatago ng tunay na sakit at karahasan na kanilang dinanas. Ayan na, tatanong ko na siya. Dalia? Dalia? May balita galing sa kabilang baryo. May mga sundalong hapon na raw na nangunguha ng mga kababaihan. Kung gayon, kailangan na natin maging alerto. Hindi na ito ligtas. Tama ka, Dalia. Kinakailangan natin maging alerto at maging ligtas sa lalong madaling panahon. Alam mo, Rosa, bilisan natin maglakad. Tingin ko ang dami na nating aanihing pali. Ano na sila inay? Ate Maria! Ate Rosa! Tama po ako. Sige, pero huwag kang lalayo. Baka patagdag kami ng nanay mo. Tara, ako. Tayo, mas maraming pali dito. Kailangan natin buwan sila inay. Kanina, dami natin nakuha ang palay. Oo nga, di ba? Oo nga, sabi ko Napuno sa natin inyo, yung dadagdagan lalagyan. natin yung mga kinuha nila inay kanina. Pero pwede na rin yan, napakarami na eh. Oo nga, ang saya-saya. Sabi Sana sa'yo, sunod din. hindi Ulitan tayo natin. nauubusan ng palay. Sabi ko sa'yo, ang ingay-ingay mo pa naman kaninang umaga. Hindi kasi siya nakikinig sa akin. Kailangan namin magmadali.
Hi. Kamusta? Anong sinakay niyo? Naglakad lang kami. Kumuna kayo. Ate mo? Hindi, kaibigan ko. Baka pwede tayo mamaya kumain. Ganda mo pala sa personal. Gusto mo to? Gabi ko kayo. Yeah, thank you. Thank you po. Kailangan ko nang mausap. May emergency na kasi. Dahil hindi na kayo ba? Sige, ingat. Bye-bye. Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig, napapawi ang bighati. Masilayan lang ang iyong ngiti. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. At ngayon, sa kasalukuyang panahon, isang mahalagang hakbang ang ating tinatahak, ang pagtanggap sa pagkakaiba at pagprotekta sa karapatan ng bawat isa. Sa post-kolonyal na lipunan, unti-unti nating tinutulungan ang bawat sektor na maranasan ang pantay-pantay na trato at pagkakataon. Ang gender equality ay hindi na lamang isang pangarap, kundi isang layunin na tinutulungan nating matamo. Pag-ibig nga